Familiar po ba tayo dito sa 7 last word of Jesus? Amen. So, hihimayin po natin ito. Okay, I have enough time para po, kasi 7 points ito at every word is a text. So, wala po tayong key text, wala tayong, lahat po ng word, 7 word ito, lahat po yun ay text. So, let us pray before anything else. Father, thank you, Father. Thank you, Jesus, for this morning. Salamat po sa inyo binigay sa amin, Panginoon Lord God. We are in your church in a physical form, Panginoon Lord God, na hindi po sa online. O bagamat ang mga iba ay nasa online, Panginoon Lord, patuloy mo po kami pagkaisahin. Lord, ibaba mo po ang inyong pong banal na espiritu sa bawat sa po sa amin. Kaninang kami nanalangin para sa kapatawaran ng kasalanan. Patuloy mo pong linisin aming mga puso. Ang banal na dugo ng Panginoong Kristo, ang isa pong ipahid upang kami ay luminis, Panginoon, at malaya po ang banal na espiritu sa bawat isa po sa amin na kumilos, Panginoon. Lord, open our eyes, open our spiritual eyes and ears, Panginoon, na maintindihan namin ang inyong salita. Bago ka, pumanaw, Panginoon. Yung mga huling habilin, Panginoon, Lord God, na siyang nagyanig sa buong mundo, Panginoon. Lord, thank you, Father. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Actually, kanina po, while we were singing ng kahit kailan hindi siya nagkulang. Alam mo, nakatayo po ako doon. The devil reminds me of my past. But I cried not because of that past. Because the Lord is telling me about the future. The future na we will be with Him. Dahil po sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kapag pinaalala sa iyo ng dyablo, yung mga nakaraan mo, pag pinaalala sa iyo ng dyablo na hindi ka karapat dapat na lumapit sa Diyos dahil ikay makasalanan, ipaalala mo sa Kanya, sinabi ng Diyos, siya'y nabuhay na magmuli. Namatay siya para sa akin at nabuhay na magmuli at kami ay Kanyang kakaunin. Kami ay Kanyang susunduin balang araw. Napagtagumpayan na ng Panginoong Kristo ang mundo. So huwag kang magpadala sa iyong takot, sa iyong pangamba, sa iyong mga nakaraan. Tumingin ka lang. Just look up. And you will feel the God's presence in you. Amen? Purihin po ang Panginoon. Okay, let's start. The 7 last words of Jesus. Actually, ito'y, bawat words na ito ay seems like dumudurog po sa ating mga puso. Ang unang words, ay, kapatay yata. Okay. First word, Father, forgive them, for they know not what they do. And they divided his garment and cast lots. It is written in Luke 23:34. Jesus forgave his executioners because they acted in ignorance of who he really was. Kung kilala lamang nila ang kanilang pinapapakos doon sa krus, gagawin ba nila yon? Di ba? Alam niyo, itong passage po na ito, it shows even the worst moment of our life. Imagine yung mga nagpapapako sa krus. Yung nagmamak sa Panginoong Kristo nung siya ipapako sa krus. Sinasabi niya, patawarin mo po sila, Panginoon. Forgive them for all of their trespasses. Hindi pa nga natin minamak si Lord eh. Ganun pakatindi yung kasalanan na ginawa nila. Subalit, gaano kabuti ang Diyos dito sa salita na ito. Kaya minsan iniisip natin, Lord, grabe yung kasalanan ko, parang hindi na ako makapunta ng church. Ang bigat na ng mga paa ko. Lord, masama ang loob ko. Nagtatampo ako sa'yo. Hindi ako muna pupunta ng church. Hindi ba kayang marating ng Diyos yung lalim ng iyong pagdurusa? Itong mga tao na to, pinanalangin niya sa Ama sa kabila ng kanyang paghihirap. Dinuraan siya, kinutya siya, pinagtawanan, nilagyan ng koronang tinik. Ano mararamdaman ninyo? Minsan nga tayo nakakarinig lang eh. Kala mo naman to kung sino magsalita. Di ba? Nagre-react agad tayo eh. Reacting too much. No? Anong ginawa sa Panginoon? They mock Him to the highest level, dinuraan. Sinaktan.
but not a single word comes out from his mouth. Kaya niyang i-curse ang mga tao na yon. Palit hindi siya nagsalita. Remember the praise. What would Jesus do when we are on the difficulties of our lives? What would Jesus do? Ano ang ginawa ng Panginoon nung siya'y minamak? And the soldiers fulfill what is written in Psalms 22:15. They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. It is written more or less 1,000 years before the coming of Christ. And in Isaiah 53, verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, as a sheep before its shears is silent. So he opened not his mouth. Ano bang ini-aim ng bawat isa po sa atin? Yes, marami po tayong pangarap. But as a Christian, we are aiming for Christ-likeness. Aiming Christ-likeness, can we forgive those who hurt us? Kaya ba natin silang patawarin katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Kristo? Kaya ba natin, mga kapatid? Kung sagana ng ating sarili, hindi. Yes. Lalo na kung to the highest level yung ginawa sa'yo, nilamangan ka. Di ba? Sagana, sa iyong sarili, hindi. But, if you look up to Jesus, magagawa mo ang bagay na ito. Because, not I, but Christ. Amen? Okay? Pabibilisin natin. Sabi nga nila kanina, ay, matagal yan. Okay? Okay, mag-alala. Second word. Today, you will be with me in paradise. Luke 23:43. Para bang gaano kasarap sa iyong tenga na mapakinggan na sabihin sa iyo ng Panginoon na ngayon din sasama kita sa paraiso. Gaano kasarap o gaano kagaan o gaano hindi mo ipaliwanag. Sabi nga ng puti, really like excellent or something like more than wonderful kapag tayo iharap na sa piling ng Diyos. What's the context of this verse? In later verse 40, sabi po dito, sinaway, dito, meron ako dito, okay? Then one of the criminals who are hung blasphemed him, saying, if you are the Christ, save yourself and us. Ano po yung ginawa ng criminal? Same as those soldiers, same as those spectators, they mock Christ. They mock Jesus. One of the criminals mocked Jesus. Kung ikaw ang Diyos, ligtas mo ang iyong sarili. Sinubok niya ang Diyos. Ligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo rin kami. Ano ang gusto niya? Pansariling hangarin po ang kanyang nais. All he need is to save himself sa parusa na pwede niyang makamtan. If you are the Christ, save yourself and us. But the other criminal stand. He rebuked the other criminal. But the other answered, rebuked him, saying, Do you not even fear God? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Seeing you are under the same condemnation. Nakatulad niya na tayo pinarurusahan. And indeed, justly, we are received the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Dapat lang parusahan sapagkat tayo ay makasalanan. Nagkasala tayo, dapat tayong mamatay. Pero ang taong ito, wala siyang ginawang masama. Remember one criminal. He humbled himself to Jesus. Hindi siya nagmalaki. Lord, mabuting tao naman ako dinamay lang niya ako inaya niya ako. Sabi niya, bibili lang kami ng suka, nagnakaw na kami. Di ba? Di ba? Sabi niya kaya ako ginawa yun kasi sabi niya
No. Dapat lang sa akin ang mamatay. He accept the wages of sin. He accept it. The wages of sin is death. At after nun, sinabi niya, Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo ako. 4 different groups. The people in general, the rulers, the soldiers, and one of the criminals. Expressing contempt with mockery. Alam nyo na kung sino yung mga nagmamock. Kaya dapat sa isang buhay ng isang Kristiyano, hindi na nakikita sa atin ang mocking. O nagmamock tayo ng ibang tao. None of them believed that Jesus was Christ. Yan, even nakalagay doon sa kanyang cross, the King of Jews. The official inscription above his head, charging him in posing as such. But one criminal stand from the other. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Dapat lang tayong mamatay dahil tayo nagkasala. Do we accept our fate na dapat tayong mamatay dahil tayo makasalanan? Tinatanggap niyo ba yon, mga kapatid? Na dapat lang sa atin. Para bang why Jesus exchange to Barabbas? Para bang it does make sense? Para bang bakit, no? Parang hindi ba sila nag-iisip? Bakit nila pinagpalit si Barabbas kay Jesus para siya mamatay sa krus at si Barabbas na makasalanan ay palayain? Yes, it doesn't make sense. But if we realize that Barabbas is you and me, then it makes sense. Amen, mga kapatid? Katulad na nawawalang tupa, 99 iiwan mo para lang sa isa. Di ba? Ganun, kabuti ang pastol. 99 iiwan mo. Pero kung yung isa na yon ay ikaw, gaano kahalaga iyon? Gaano mo ma-appreciate na ikaw pala yun, yung nawawalang tupa na yun? That criminal didn't do anything. He just accepted his fate. And he acknowledged that Jesus has done nothing wrong. But kailangan niyang mamatay sa krus. We are saved dahil po sa grace ng Panginoon and not because of our good works. Remember that, mga kapatid. And no good works can bring us to Jesus. No good works. Pwede naman sabihin, no? Sabihin ni Jesus, hindi, gumawa ka muna na mabuti. Balik mo lahat ng ninakaw mo. Hindi rin niya magagawa dahil mamamatay na siya eh. In Ephesians chapter 2, 8 to 10, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kung sa paggawa ng mabuti, tayo ay makararating sa langit. Pagdating sa langit, napakayabang natin. Amen? Hindi, kung hindi dahil sa akin, di kita sinera, di ka makakarating dito sa langit. Diba? Ganun. Pag nakita mo, diba? Lahat tayo ay somewhere sa ating buhay o sa ating puso ay noon nang hindi pa natin kilala ang Panginoon, naghahanap tayo ng recognition sa lahat ng ating ginagawa. And pagdating sa langit, gano'n na mangyayari sa atin. But sinasabi ko bang di mahalaga ang good works? No. Sapagkat, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Before the good works, it is faith in Christ, kaya magagawa natin ang mabuting bagay which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang good works po ay ang bunga ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Okay, you said your faith is alive. Nananampalataya ako sa Diyos. Pero ano ang iyong ginagawa kung nananampalataya ka sa Diyos? Naipamumuhay mo ba ang iyong pananampalataya? Naipamumuhay mo ba ang dami mong memory verse? Amen? Sabi ko na matagal to eh.
Okay? Ang kaligtasan po ay galing sa Panginoon. That all we need to do, to acknowledge that we are sinners. Gayahin natin yung criminals. Hindi tayo aakyat sa langit dahil po ako'y nangangaral. Hindi tayo katulad nung Matthew 7:21. Lord, nangaral kami, nagpalayas kami ng diablo, ng demonyo sa pangalan mo. Papasukin mo kami sa iyong karian. Di kita kilala. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay hindi mo ginagawa. Sapagkat hindi nakita sa iyo yung sinasabi mong pananampalataya. Yes, tinitingnan po ng Panginoon ang ating mga ginagawa sa iglesia, lalo na sa iglesyang ito. But, habang ginagawa po natin yon, lahat ng ating ginagawa ay tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Kung ginagawa natin ito ng buong puso sa Kanya. All of our sacrifices. Sabi niya kay Saul, obedience is better than sacrifice. Gusto niya, sabi niya, hindi ko papatayin to, dali alay ko to sa Diyos. Mabuti yung kanyang hangarin. Subalit, obedience is better than sacrifice. It cost him the crown. Third word, woman, behold your son, behold your mother. John 19:26-27. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. Ano po ang sinasabi dito? Jesus knew what his mother Mary is struggling. Ano yung nararamdaman ni Mary that time? Alam niyo yung parang dinudurog yung puso mo sa mga ina, no? Yung nakikita mo nahihirapan ng iyong anak, no? Ako hindi ako nanay, tatay ako, pero ba't nahihirapan ang aking anak, nararamdaman ko yon. Pero gaano pa para sa isang ina, no? Gaano pa sa isang nanay na makita mong nahihirapan, napapahamak ang iyong anak. Gaano kahirap yon. In Luke 2:33-35, there's a prophecy. Sinabi po ni Simeon kay Mary, Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Yes, a sword will pierce through your own soul also. Sinabi na ni Simeon yun, na a sword will pierce your heart, the heart of Mary, that the thoughts of many hearts may be revealed. Gaano kasakit sa isang ina na makita niya. Subalit, sa kabila ng paghihirap ng Panginoong Kristo sa krus, ibinili niya ang kanyang ina sa kanyang disciple. Sabi dito, the disciple whom he loved. Gaano po kahalaga na sinabi ng Panginoon na take care of our mother, take care of widows. Huwag nating bastusin ang mga matatanda, sapagkat ang matatanda na yan ay mahal na mahal ng Diyos. Gaano ang naging kapalit ng iyon kay John. Si John lang po ang apostle na hindi po namatay sa krus or sa parusa. He lived in his old age. In his third last word, Jesus emphasizing about the love of our families. Do not forget about that. Yes, we are serving the Lord, but do not forget our mother, our fathers, our parents. Huwag natin silang kalimutan. Gaano kahalaga, sa huling salita ng Panginoong Kristo, gaano po kahalaga sa inyo yung last will and testament ng inyong mga magulang? Yung huling salita ng someone is dying. Ito po yung isa sa mga sinabi ng Panginoon. Mahalin natin ang ating mga magulang. Take care of our parents in their old days, so we will be promised of prosperity and long life. Sinasabi po dito, and first word is forgiveness, second is salvation,
And the third is relationship. We must not forget our relationship to our loved ones. And fourth word, my God, why have you forsaken me? Nung bago pa lang akong Kristiyano, hindi ko talaga maintindihan itong salita na to. Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo ang mga bagay na ito? Matthew 27:46. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Sa mga nakarinig, akala nila tinatawag niya si Elias. Sa niya, tinatawag na niya si Prophet Elias, humihingi na siya ng tulong. In Psalm 22, verse 1, it is written, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Bakit hindi mo pinakinggan ang aking panalangin? Gaano kadalas sa buhay natin naramdaman natin na pinabayaan tayo ng Diyos? Gaano kadalas sa buhay natin na naramdaman natin na malayo ang Diyos sa atin? Ang tanong, why God forsake Jesus? Alam natin lahat that God is holy and He will not dwell in sin and in any transgressions. Kung kaya't pag tayo nakagagawa ng kasalanan sa Kanya, na para bang ang layo ng Diyos, para bang there's a barrier between you and God na hindi makaabot ang panalangin mo sa Kanya. Di ba? Ang kasalanan ay naglalayo sa iyo upang hindi makalapit ang iyong panalangin sa Diyos. Kung matatandaan po natin yung prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane, He said, sabi niya, my soul is exceedingly sorrowful, even to death, stay here and watch with me. Sabi niya sa kanyang mga alagad. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Hiniling niya, Ama, kung maaari po, ay hindi dumating sa akin ang cup na ito. Lagpasan ako nito or hindi umabot sa akin ito. But, sinabi niya, yung laman ng kanyang puso. Kung maaari, wag na, Panginoon. But not my will, but as you will. Kaya ba natin sabihin sa Diyos yun? Ano po yung cup na yun? That cup is the wrath of God. It is written in wala dito. Okay, it is written in Isaiah 51:17. Wake yourself, stand up, O Jerusalem, of who have drunk from the hand of the Lord the cup of His wrath, who have drunk the dregs, the bowl, the cup of staggering. You remember, no? From the beginning, in John 1:1, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. From the beginning, He is with the Father. And that time, nawalay po siya sa Ama. Gaano kahirap, gaano kasakit na mawalay sa iyong Ama na mulat sa pool ay kasama mo. For the first time in Jesus' life, nawalay siya sa Diyos. Bakit po? In 2 Corinthians 5:21, sabi dito, kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. Para sa pamamagitan niya ay may turing tayong matuwid ng Diyos. In that moment, Jesus became a sinner in the eyes of the Father. That is why He said, why, God, you forsake me?
In short word, we can tell this fourth word, abandonment. He feel abandoned. In Luke 53, alam niyo, kung may mga taong malungkutin, di ba maraming taong malungkutin? Mayroong mga taong parang gusto lagi nag-iisa. Para bang ano. Pero alam niyo ba sa Bible, meron tinawag na taong malungkot. He called a man of sorrow. Jesus Christ. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. In verse 4, tuloy ko po, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet, we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We are like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ibinigay ng Ama sa Panginoong Kristo ang lahat ng dagok ng buhay para po tayo ay magkaroon ng buhay, para tayo makalapit sa Kanya. Ba't wala dito? Okay? Wala man po tayo sa panahon na yon nung nangyari yung pinako ang Panginoon Kristo sa krus. Subalit, gaano sa bawat araw po na binabaliwala natin ang Diyos. Ano ang lungkot na nadarama po ng ating Panginoon sa bawat araw o oras na nakakalimutan natin siya. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa ating buhay. O naalala man lang ba natin siya sa tuwing umaga, pating paggising sa umaga, sasabihin natin, Lord, thank you for this morning. O sa ating pagtulog, Lord, thank you for this night. Iningatan mo po ako. Naalala ba natin siya? O naalala natin siya pag meron ka tayong kailangan sa Kanya. Lord, I need promotion. I need salary increase. Gaano kadalas natin sinasambit sa ating mga labi ang pagpapasalamat sa Panginoon, sa Kanyang ginawa sa ating buhay, mga kapatid. Fifth word. Tapos na po tayo. I thirst. John 19, verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. It is written in Psalm 69, verse 21, they also gave me gall for my food, and for my thirst they gave me vinegar to drink. Inahalin tulad po dito, remember no, nung kausap niya yung babaeng Samaritana, sinabi niya, the one who gave the living water is Him. Remember, the one who gave the living water is thirsty. Bakit po? Inahalin tulad po dito, katulad mo at katulad ko, siya ay nabuhay sa laman, nahihirapan. Ang kanyang katawan ay sumusuko sa matinding hirap sa pagkapako sa krus. Isinitulad po na si Jesus ay tao at nauuhaw. Nang panahon na yon ay siya'y tao at siya'y at the same time siya'y Diyos. Alam natin yan, 100% siya'y Diyos, 100% siya'y tao. Pero hinubad niya ang karapatan ng pagiging isang Diyos at katulad natin ay siya'y naging tao upang magdusa sa krus ng Kalbaryo.
Amen, mga kapatid? Okay pa ba kayo dyan? Okay. Sixth word. Meron pa akong 20 minutes. It is finished. A triumphant will of the Father. So when Jesus had received the sour wine, and he said, "It is finished. It is finished," and bowing his head, he gave up his spirit. Natapos na. Ano po yung natapos na? Sabi dito, with these words, Jesus declared that the work of redemption was complete. The debt of sin was paid in full. The prophecies fulfilled. And the salvation secured for whom? It is secured for all who believe. Amen, mga kapatid? In Isaiah 53:12, therefore I will divide him a portion with great, and he shall divide this spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. He bore the sins of many and made intercession for the transgressors. Remember, no? Pinanalangin niya yung kanyang mga transgressors, yung mga nagmamak sa kanya. Okay? In Luke 23:44-45, now, it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. In 3 hours, in the length of 3 hours, nagkaroon po ng kadiliman. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. Bakit po? Bakit nahati yung veil ng temple? Lagi po nating binabasa every Friday, the new covenant in my blood. Remember that word. The tabernacle po ay mayroong 3 parts. The tabernacle has 3 parts. One part is the outer court. It's written in Exodus 27. The second is the holy place. And the third part is the most holy place, or they call it Holies of Holies. Ito po yung pinagawa ng Panginoon kay Moses, kung paano sila mag-aalay ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan nila. Yearly, ginagawa po ito. The massive thick curtain or veil in the Jerusalem temple that separated the holy place from the most holy, which is they called Holies of Holies, was torn in two. Nahati po sa gitna, from top to bottom. This even symbolized that the barrier between good and humanity was removed. Ano po ibig sabihin nito? Bakit po tayo pinalaya ng Diyos sa kasalanan? Bakit niya tayo pinatawad at gumawa siya ng paraan para tayo mapatawad sa kasalanan? Sapagkat pag noong araw, hindi tayo makalapit sa Diyos dahil tayo makasalanan. And even the high priest, when they go to that place, the Holies of Holies, meron po siyang bell. Naglalakad siya doon, tumutunog yung bell. Pag hindi na tumunog yung bell, it means, tigok, patay po siya. May tali siya, kasi wala makapapasok doon. Teka, pumasok ka doon, patay ka din. Even the high priest that time, mga kapatid, pwedeng mamatay. And ano po yung ibig sabihin nito? Granting all believers access to God and marking the end of the old sacrificial system. Kung naiintindihan lamang, alam niyo po, kung naiintindihan lamang po ito ng mga anak ni Jacob, alam niyo kung naiintindihan lamang ito ng lahat, kung bakit inalintulad to lahat ng ginawa nung araw sa panahon ng pagpapalaya sa kanila sa Egypt. They held captives hanggang sa dinala sila sa promised land. Kung naiintindihan lamang nila
na ang Panginoong Hesus na ito na ipinapapako nila sa krus ay ang katuparan ng kanilang mga ceremonial laws. Hindi nila gagawin yon. Subalit niloob ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito para maging sa atin man ay umabot ang mga bagay na ito. Serving His purpose and fulfill His love for us by sacrificing His own Son. We are now free to come into His presence. Sinasabi nila, you are free to do what your will is. O malaya ka nang gawin ng anuman ang iyong naisin. Hindi po totoo yun. Pinalaya tayo ng Diyos para malaya tayo makalapit sa Ama. Para malaya tayo makalapit sa Kanyang presensya dahil kung di niya tayo palalaya, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Even a small prayer we cannot utter in our lips. Baka, puro mga bad words ang lalabas sa ating mga bibig. Sabi sa Tagalog ay putot kutsinta. Puro ganun ang lalabas. Masarap po yung puto sa kutsinta. Pero hindi po yung Okay? Hindi ka malaya para gawin ang iyong nais. O para bang to fulfill the lust. Hindi ka malaya para to give you comfort of your life. Hindi po sa lahat ng oras pwede namin sabihin ito sa inyo. Pero ngayon kasi nakikinig kayo, kaya sasabihin ko sa inyo. Hindi ka malaya na gawin ang lahat ng bagay, mga kapatid. Sapagkat sinabi ni Solomon, lahat ng bagay ay ipagsusulit natin sa Diyos. Lahat ng bagay ay ipagsusulit natin sa Diyos. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. What you reap is what you sow. What you sow is what you reap. Baliktad. Okay? Hindi mo malaloko ang Diyos. Naglilingkod ka sa Diyos, pero ito yung ginagawa mo. Lord, bakit nangyayari sa akin lahat na ito? Naglilingkod ako sa iyo. Because of wrong decisions? Or because of wrong motives of life? Patapos na po tayo. 7th word. Father, into your hands, I commit my spirit. Alam niyo, ngayon ko lang sasabihin sa inyo to. Nung ako po nagkaroon ng COVID, actually meron ako last word sa aking misis. It sounds like laughing talaga. Pero that time kasi, hindi ako makahinga eh. And then, alam niyo ba nangyari ay halos gumapang ako papuntang CR para lang makapag-ubo or something like. Kaya tumawag ako ng ambulance. Then, nung nakahiga po ako sa hospital, bago yung nakahiga ako sa hospital, yun yung bago ako mapunta pala sa hospital, actually, I said my last word talaga sa misis ko. Ginagawa nga lala namin katatawanan kasi nga, hindi na loob ng Diyos. Sabi ko, but you know, nung nakahiga po ako, I feel like numb. Tapos narinig ko na lang sila. Sabi nung nurse sa akin, sabi nung nurse, isang nurse, dali, wala po akong wala akong oxygen or something like. Sabi lang niya, yung BP ko ay nagda-drop. Tapos nawawala yung pulso ko. Narinig ko sila eh. Tapos bigla nila ako sinaksakan ng isang gamot na hindi ko maintindihan. Ang lamig. Naramdaman ko yung malamig na dumaloy po sa aking ugat. Pero nung panahon na yon, tinanggap ko na rin na, Lord ko, kung ito yung kukunin mo at ako yung kukunin mo. Sabi ko, Lord, alam kong sa'yo ako, but alam ko rin, hindi mo pababayaan na aking pamilya. But what important is, on last breath of your life, mga kapatid, kaya mo bang sabihin sa Diyos na, Panginoon, tanggapin mo po ang aking espiritu. Dahil may relasyon ka ba sa Kanya? Ikaw ba'y nananampalataya sa Kanya? Ano po yung sinasabi dito sa Luke 23:46? And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, He breathed His last. Reunion. Sabi po dito, siya'y babalik na sa Ama. It is our personal reflection, mga kapatid. Actually, dapat 7 yan, dapat marami yan. Pero uulit po tayo dahil marami. Another 30 minutes, so 3 na lang. Unang-una po, forgiveness and mercy.
Jesus forgave those who mock Him. And we, even we, Jesus forgave us, kaya tayo naririto ngayon. Kaya ba natin magpatawad? In this Lenten season, nagmuni-muni ba tayo? Pinaalala ba natin na inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Kaya ba natin sabihin sa Panginoon na katulad ni David, sinabi niya sa Psalm, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Kaya ba nating patawarin yung mga taong kagawa ng mali sa atin? To those who have wronged you this week or the past years of your life. Second, the salvation is through grace. Wala po tayong magagawa o wala po tayong maiaambag sa ating kaligtasan. Where do you need to place your hope? In Christ's promise. And third, surrender and faith in Him alone. Not on our own strength, kung ano yung kaya natin gawin, but there must be nothing left pag sinurrender po natin sa Panginoon ang lahat. Amen po? What do you need to surrender to God today? Sabi dito, thank you. So, ibig sabihin, tapos na po tayo. May these words transform your heart. At magtatapos po tayo sa isang verse. Wala po dito yan. For we all know that even death cannot hold Him. After 3 days, He rose from the dead. Alam nyo, nung namatay ang Panginoong Kristo, they lose every hope sa kanilang mga puso. May dalawang disciple on the road to Emmaus, naglalakad, nag-uusap sila. No? Lungkot na lungkot sila. Nagkulasan ang mga disipulo. Ang natitirang disipulo doon ay si John. Kaya nga nandun siya, pinili na niya si John sa kanyang ina. Lahat ay nagkawalaan. They look like a lost sheep on that time. They hope vanish. No? Teka Lord, sabi mo, bakit ganon? Bakit namatay ka? Ano nangyari after 3 days? Kasi wala po akong oras para i-preach yung Resurrection Sunday. Ano nangyari pagkatapos nun? On 3 days, they are hopeless. Umagang-umaga ng linggo, may isang disipulo, babae, nagpunta ron. Hinanap niya, wala yung bangkay. Then the angel told him, sino yung hinahanap mo? Wala na siya sa kamatayan. Siya'y nabuhay na magmuli. Alam natin lahat, siya'y nabuhay. At pagkatapos nun, nagpakita siya sa mga alagad. What a great joy! After that, imagine, pagkatapos niyang mamatay, at naalala nila yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, gibayin niyo ang templong ito, and after 3 days, bubuuin ko to. Ang iniisip nila, yung templo, building, but the Lord's telling that temple is the body of Christ. And even the doubting Thomas, sabi niya, hindi ako maniniwala na nabuhay ang Diyos unless makita ko. May suot ko ang aking daliri sa butas ng kanyang kamay at sa butas ng kanyang paa. Thomas, eto. Suot mo. There are so many witnesses that Jesus rose from the dead. Remember that, mga kapatid. Kaya, alam mo, marami pong mga pangamba at takot sa buhay dito, lalo na sa mga nangyayari po dito sa mundo. Maraming kaguluhan, sabi ko nga, no, ang MGAS ngayon, napakamahal na. Marami pong problema. Para magdinaan namin sa biro na parang mas natakot pa ako dun. Hindi ako natakot dun sa mga missile, picture pa nga dun minsan eh. Tapos, pero parang mas natakot ako dun sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sabi ko. But, nadaan lang po namin sa biro yon. But, the truth is, everything in this world, every pangyayari sa mundo na nagaganap dito sa mundong ito, just look up. Someone is there sitting at the right hand of the throne of God, looking at you,
kung gaano sinubok ang Panginoon. Sabi niya, Lord, hindi mo naiintindihan. Di ba? Kaya natin sabihin sa ibang tao, hindi mo naiintindihan kasi nararamdaman ko eh. Dahil wala ka sa kalagayan ko. Di ba? We can tell that. Pwede natin sabihin na, hindi mo kasi alam yung pinagdaraanan ko. But someone knows already kung ano yung pinagdadaanan mo. Meron. Sapagkat sinabi po sa Hebrew 4:14, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Kahit na anong kahinaan pa yan, sinubok, nagutom, nag-fasting po siya ng 40 days and 40 nights. And the devil test him. Sabi niya kung nagugutom siya noon, kung ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kung ikaw ang Diyos, ibibigay ko sa iyo ang lahat na nakikita mo, sambahin mo lamang ako. Kung ikaw ang Diyos, tumalon ka dyan at patunayan mo. Diba? Pero hindi niya pinatunayan. For all of us Christians at following Jesus Christ, wala po tayong dapat patunayan, mga kapatid. We must not prove anything that we are good because nothing is good left on us. The one thing is good that left for us because Jesus Christ died for our sins. And we are not the one who's living in here, this body. It must be Jesus. Sabi mo, hindi nyo naintindihan kasi masakit eh. Hindi pinagdadaanan ko mabigat. We have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. We don't have a high priest, sabi dito. Because si Jesus ay sinubok sa lahat ng bagay. And was in all points tempted as we are. Yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Why? That we may obtain mercy and find grace to help in times of needs. Naintindihan po ba natin yan, mga kapatid? If that makes sense, sabi nga nila. Able to obtain mercy and find grace to help in times of needs. Hindi tayo lumalaban ng salitaan. We're not making this a big argument in our lives. Go to your room, bend your knee. Come boldly to the throne of grace of God. Amen po, mga kapatid. Tayo po yung tumayo at manalangin. Diyos na buhay, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Thank you, O Father. Thank you for your 7 last words on the cross. Panginoon, na remind us, Panginoon, sa mga huling habilin mo, sa mga dapat namin gawin, Panginoon. It's about forgiveness, salvation, Panginoon, relationship, abandonment, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga bagay na pinagdaraan namin sa buhay, sabi mo nga, sabi sa inyong salita, lahat ng bagay ay naranasan mo, Panginoon, dito sa lupa. In short years of your life here on earth, in 3 years of your ministry, Panginoon, Lord God, sinubok, subalit hindi nagkasala. Panginoon, nais namin maintindihan ng lubusan, Panginoon, Lord God, ang lahat ng bagay patungkol sa iyo, Panginoon. It's not about intelligence, it's not about aming galing, Panginoon, Lord God. Ang lahat ng ito ay basura sa inyong harapan, makamtan lamang namin ang aming Panginoong Kristo. Sabi po ni Apostle Paul, O Lord Jesus, hindi man namin lubusang naiintindihan pa sa ngayon o marami pa sa amin ang hindi pa lubusang nakaintindihan. One thing that we need to do is to humble ourselves and to come at the feet of Jesus. Lord, ang aming mga kasalanan ay patawarin mo, Panginoon Lord God. Dapat lang sa amin ang mamatay dahil kami makasalanan. Subalit, as you said, the free gift of life is through Christ Jesus. And we accepted that gift, Panginoon Lord God. Lord, sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sa kanyang puso, o hindi pa natin lubos na maintindihan,
sambitin mo ng iyong labi ang mga salitang ito. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Lord, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, Panginoon. At dapat akong mamatay, Panginoon. Subalit, in behalf of me, ikaw po ang namatay para ako'y magkaroon ng buhay. Salamat po, Ama, sa panibagong buhay na ito. At sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu, naway ituro sa akin, Panginoon Lord God, ang daan patungo sa iyong kalawalatian. Lord, open my eyes, open my ears through your word, Panginoon. Lord, sa aming pag-aalaala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago, Panginoon Lord God. Lord, kalingain mo ang inyong iglesia. Kalingain mo, Panginoon, ang mga nangangailangan. Lord, maging ang mga sakit, karamdaman, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, by your wounds, we are all healed. Panginoon, pagalingin mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Lord, maging spiritual sickness, Panginoon, Lord God. Healed us, free us from the power of sin, from the bondage of the devils, Panginoon, Lord God. Lord, thank you, Father. Thank you, Jesus, for your love, your mercy, your grace for every one of us. Panginoon, we are praying, Panginoon, continue to bind us with your love as a one body in Christ. Merong iisang kaisipan na katulad ng sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, bless your people, bless your church, and even those listening online, Panginoon. Touch their hearts, Panginoon. Thank you, Father, for this morning, for this wonderful morning, Panginoon. A good Friday to remember, Panginoon, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Jesus. Continue to bless your people. Continue to hold fast, Panginoon, aming pong mga panalangin ay umabot sa trono ng inyong biyaya, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At katulad sa iyong pangako, kiniklaim namin, Panginoon, na wala isa man ang mawawalay sa iyong kawan, Panginoon. Thank you, Father. And all this we pray through the mighty name of our Lord Jesus Christ. And all people of God will say, Amen and Amen.